Ayan, pag-uusapan naman natin ang tungkol sa selos, 'di ba? Normal lang ba na merong selosan sa isang relasyon? O baka naman ito ang dahilan ng unti-unting pagkasira ng inyong relasyon? Kasi minsan, kung konting selos lang, nagbibigay yan ng spark sa relasyon at nagbibigay ng pakiramdam na oo, mahal nga ako ng partner ko. Pero kapag ito ay hindi na tama, wala na sa lugar, ito rin ang maaaring sumira ng iyong relasyon. Ayan, welcome back sa aking channel. Ako po muli si Lorely, ang inyong Ate Lors. Shoutout ko lang po si Teresita Reyes. Thank you so much sa panonood mo palagi sa akin. From Hong Kong yan. Ingat kayo dyan sa Hong Kong. Okay, so simulan na natin. Sa relasyon, normal lang ang may pakialam ka. Siyempre, may concern ka sa asawa mo, sa partner mo, yung nag-aalala ka, 'di ba? Yung ayaw mong mawala yung partner mo. Yan, may takot ka na baka iwanan ka ng partner mo. Normal lang 'yan. Pero saan nagiging problema ang pag-aalala mo sa iyong kapartner? Eto na, dito na papasok yung sobrang selos, yung kapag may insecurity ka na, 'di ba? Yung kapag may nagaganap ng pagkokontrol sa iyong partner. Kinokontrol mo na ang bawat kilos, bawat galaw at desisyon ng iyong partner. Ayan, delikado na yan. So may dalawang klase ng concern. Ito yung healthy concern at yung isa naman yung destructive jealousy. Ayan, pag-uusapan natin yan. Kasi pag hindi balanse yan, mahirap yan. So unahin natin yung healthy na concern sa relasyon. Hindi mali na makaramdam ka ng selos. Okay lang yan. Halimbawa ay nakitaan mo yung partner mo na nagbigay ng atensyon sa kanyang opposite sex at meron kang naramdaman na konting selos. Natural lang yun na maapektuhan ka kasi mahal mo siya. May relasyon kayo, may commitment kayong dalawa. At yan, matatawag pa rin natin na healthy yan kasi minsan kapag naramdaman ng partner mo na medyo nagsiselos ka, 'di ba? Medyo nararamdaman ng partner mo na importante siya, na nava-validate niya na ay mahal nga niya talaga ako kasi meron siyang pakialam sa akin. 'Di ba? Nagma-matter ako sa kanya. 'Di ba? Naging simbolo ito ng pagmamahal. So nagkaroon ng validation. Mahal talaga niya ako kasi medyo nagsiselo siya pagka ganito, nakikipag-usap ako kay ganito. Pero, ito na, saan papasok yung unhealthy na, yung destructive na selos na? Ito na, kapag nagsimula ng ini-exaggerate na nung kapartner mo, yung harmless na situation, yung nag-a-assume ka agad, nag-o-overthink ka agad. Halimbawa, nasa labas ka ng bahay mo, dumaan tong kapitbahay mo na opposite sex mo, bumate. Siyempre, kapitbahay, kamusta na? Ganyan-ganyan. Tagal nating di nagkita. Diba? Siyempre, ikaw naman, sasagot ka, okay lang kami, ganito, ganyan-ganyan. Eto na, in-exaggerate mo kasi nakita mo. Diba? Harmless yung situation, pero i-exaggerate mo. Mag-a-assume ka kaagad. Siguro may relasyon kayo niyang tao na yan. Diba? Mag-overthink ka na. Siguro kapag wala ako, nag-uusap kayo niyan. Baka pinapapasok mo yan dito sa bahay. Yan. Diyan na pumapasok yung insecurity. Kapag pinagsama na ang selos at insecurity, delikado na yan. Diyan na papasok ang away, yung pagkukontrol sa partner mo at yung toxic na relasyon. Sa totoo lang, kadalasan ng dahilan ng selos ay insecurity. Isa na dyan yung, syempre, may nakita ka na ginawa ng partner mo, pero isa dyan na pinakaugat ay yung insecure ka. Minsan, meron kang sariling insecurity. Meron kang comparison. Kinukumpara mo yung sarili mo sa iba. Takot ka na baka hindi ka sapat para dun sa partner mo. So kapag may insecurity na ganyan, pumapasok ang selos. Halimbawa, ikaw, ikinukumpara mo yung sarili mo kay kumare. Si kumare kasi ay sexy, si kumare ay maputi, si kumare ay mabait, or successful, maganda ang career. So kinumpara mo ngayon yung sarili mo. Diyan ka ngayon makakaramdam na hindi ka sapat, 'di ba? Kasi si kumare natitingnan halimbawa ng asawa mo,
diyan ka na magkakaroon ng insecurity kasi kinumpara mo na yung sarili mo. And then dahil sa pagkukumpara mo na yan, diyan pumapasok ang selos. So saan nagsimula yung selos? Sa insecurity. Wala pang ginagawa yung asawa mo, nagsiselos ka na dahil sa insecurity mo. So hindi dahil yung asawa mo ay nakipaglandian doon kay kumare mo. Hindi dahil doon nagsiselos ka dahil nai-insecure ka. So isa sa rason ng selos ay insecurity. So dapat wag ka mag-compare ng sarili mo sa iba para hindi mo bigyan ng pagkakataon na pumasok ang selos. Isa pa, halimbawa, yung partner mo ay nagiging successful, gumaganda yung career niya, imbes na maging proud ka, ito pa yung pinagsisimulan ng pag-aaway nyo. Kasi hindi mo pinapahalata, pero dahil nai-insecure ka, nagkakaroon ng iba't ibang sangay ng problema na andyan na, may pagsiselos, o bakit sobrang busy mo sa trabaho, lagi mong kasama yan, kung ano-ano nang pumapasok kasi nai-insecure ka. Imbis na maging proud ka dun sa partner mo, ginawa mo pa na insecure ka pa sa kanya. So tandaan nyo lang na hindi kompetisyon ang relasyon, diba? Yan kasi minsan ang isa sa nagiging problema, nagiging kompetisyon yung relasyon. Sino ang mas magaling, sino ang mas kumikita ng pera, diba? Sino ang mas madiskarte, sino ang mas attractive, diba? Pero ang totoo niyan, magka-team kayo. Kung ano man ang na-achieve nung isa, achievement din nung isa yon. Hindi kayo magkalaban. Kasi hindi naman magiging successful tong isa kung hindi sinuportahan ng isa. So maganda magsuportahan kayo para teamwork at hindi competition. Ayan, nainom ako ng barley. Kayo po ba ay aware din sa barley? Ngayon lang po ako umiinom ng barley kasi nung nakirot-kirot na yung mga kasukasuan ko. Ito may binili ako dito, Sante Barley. Kung saan ko ito binili, share ko na lang din yung link sa inyo dyan sa baba. Nawala po yung mga kirot-kirot ng aking mga kasukasuan dahil dyan. Tumatanda na ang Ate Lors nyo. Okay, so isa pa na pwede nyong i-consider kapag nakaramdam ka ng insecurity or ng selos, diyan na pag-usapan nyo yung honest conversation. Huwag mong itago. Diba? Sabihin mo sa asawa mo, sa partner mo, anong nararamdaman mo at ano ang kailangan mo para mawala yung nararamdaman na yon. For example nga, nakaramdam ka na nagsiselos ka dun kay kumare or kung kay kumpare. Pag-usapan nyo, ganito yung nararamdaman ko kapag magkakasama tayo. Parang nagkakaroon ako ng selos. Ano bang dapat natin gawin para hindi ko ito maramdaman? Kasi gumagana ang healthy na relationship kung pinag-uusapan yung mga bagay na nararamdaman. Ang problema kasi minsan, hindi tayo marunong makipag-usap. Diba? Maraming relasyon ang nasisira ng dahil hindi malinaw kung ano yung gusto. Hindi nasasabi kung ano yung pangangailangan sa relasyon. Umaasa na alam niya na yan. Wala pong ganun kasi mangyayari, karamihan dito tanggapin na natin mga babae, meron ding lalaki na hindi sinasabi yung gusto. Parang ina-assume na dapat alam na nung asawa niya kung ano yung gusto niya. Paano kung yung asawa naman, walang kamalay-malay na meron ka palang pangangailangan, hindi mo sinasabi. Tapos bandang huli, away na. So hindi kayang hulaan ng partner ninyo kung ano yung pangangailangan nyo emotionally, pangangailangan nyo sa relasyon para maging maayos kayo. Hindi yan kayang hulaan ng partner nyo. Kaya maganda talaga, i-open up nyo, pag-usapan nyo. Kasi kung mag-iintay lang kayo na mahulaan ng partner nyo yung kailangan nyo, tapos kapag naghula yung partner nyo, tapos mali, magagalit ka pa. Diba? So maganda talaga pag-usapan nyo. Communication is the key talaga. Yan talaga ang susi. So imbes na pag nagkakaroon ng selusan, ay imbes na kontrolin mo yung partner mo, pagbawalan mo ng kung ano-ano, o pagtiisan na lang yung ganyang sitwasyon, mas mabuti talaga na mag-usap kayo para magawa nyo yung dapat na gawin, makapag-adjust kayo. Bakit kung minsan nahihirapan tayo mag-open up? Kasi kadalasan nahihiya tayo o kaya natatakot tayo na ma-judge dun sa ating sasabihin, dun sa ating nararamdaman. Lalo na kung ang pag-uusapan ay yung sexual needs nyo, yung pangangailangan nyo pagdating sa kama, pangangailangan nyo emotionally, at syempre yung kahinaan ninyo, yung insecurity. Kapag yan na yung pag-uusapan, medyo hesitant kayong i-open up. Pero dahil
Alam nyo yun, mag-asawa kayo, mag-partner kayo, mahal nyo isa't isa. Dapat tanggap nyo kung ano at sino man kayo. So, mas maganda na nailalatag nyo yung mga bagay na ganyan. Kasi kapag hindi yan nailatag, hindi yan napag-usapan, minsan gumagawa tayo ng mga bagay na hindi na pag-usapan, hindi na pagkasunduan. So, dito nagsisimula ang misunderstanding, of course. Ano pa? Ang katotohanan lang sa relasyon, hindi talaga totally nawawala ang selos, ang insecurity, at syempre yung pagkakaiba ninyo. Hindi nawawala yan sa relasyon. Pero ang tanong, paano nyo ito hinaharap? Paano nyo ito tinatanggap o inaayos? Diba? Syempre, unang-una dyan, communication. Ayusin nyo ang communication nyo. Yung tiwala nyo sa isa't isa. At yung pagiging honest nyo sa isa't isa, syempre. At syempre, yung respeto. So, kung meron yan, madali nyong mahaharap yung mga ganitong problema. So, ayun, ang selos ay hindi palaging masama. Minsan ito ay nakakatulong, basta hindi sobra. Okay? Pero kapag pinabayaan nyo ito at in-exaggerate nyo na ang bawat selos, pinalala nyo, nag-overthink kayo, nagbibintang na kayo, ayan, yan na ang sisira sa inyong relasyon. So, ang tunay na solusyon dyan ay hindi yung pagkontrol, hindi yung galit, hindi yung pagdududa, kundi pag-usapan ninyo, intindihin ano ang nararamdaman nung nai-insecure o nung nagseselos, ano ang boundaries ninyo sa pakikipag-deal ninyo sa opposite sex para maiwasan yung selos-selos na yan. So ayun, maraming salamat po muli sa pakikinig ninyo sa aking video at sana makasama ko pa kayong muli sa mga susunod ko pang mga video. Thank you.